أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الذي حمل لواء الدعوة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So inshallah mga kapatid ay ating uling lamang natin yung mga highlights ng khutbah dahil alam ko mamaya ay pupunta na naman dyan. Papaalisin tayo, no? Wala tayong oras. At ang paksa o tema ng khutbah kanina ay napakaganda. Dahil ito ay tumutukoy sa mga iba't ibang kategorya ng kasalanan. At ano yung mga makapagpapawi nito? At the same time, makapagpapawi din ng kabutihan. Okay? So atin tunghayan yan para sa ganun magkaroon tayo ng awareness mga kapatid. So basically, tandaan natin lahat tayo ay mga tao. Sinong hindi tao dito? Sino? Magsabi lang. So lahat tao. Alhamdulillah. Lahat kasama ko ngayon lahat tao ha. Kahit mga mukhang hayop. You know? Okay, sila pa rin ay mga tao. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so bilang tao nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaakibat ng pagkakalikha sa atin ay walang iba kundi ang pagkakamali, no, at pagsuway. Hindi tayo magiging ganap na tao kung tayo ay mga perpekto. Kaya sa mga nagdudunong-dunungan na sila ay mga perpekto, abay, hindi ka na tao, anghel ka. Anghel na may sungay. Kaya naman, bilang pangkalahatan, ito ay nakasasalam, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Lahat ng anak ni Adan ay nagkakamali, di ba? Nagkakasala, at ang pinakamainam sa nagkakamali at nagkakasala ay ang pagbabalik loob sa Allah. Kaya kung sino man ang pinakamainam sa atin ngayon, yung masabihin nating palagian nagbabalik loob sa Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tunay na minamahal ng Allah yung mga palagi ang nagbabalik loob sa Kanya at palagi ang nagdadalisay sa Kanyang sarili. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-usapan natin yung mga kasalanan na ginagawa ng tao, usually ginagawa ng tao. Nahati ito sa tatlo. So tatlo ha? Okay, hindi apat, kundi tatlo. Ang kasalanan ay nahati sa tatlo. Unang kasalanan, ito yung kasalanan na walang kapatawaran. So ano yung kasalanan na walang kapatawaran? Pagtatambal. Ang pwede lamang tayo, actually pwede tayong magtambal sa asawa. Okay? Pwede kang yes. Kaya pwede kang magdagdag Pwede kang magdagdag, di ba? Yun ang pagtatambal, pagdagdag. Malinaw? Subalit may yung mga takusa, yung mga dyan ay muwahid yan sila mga kapatid, no? Tawhid, mashallah tabarak. Pero ang tinutukoy natin shirk dito, ito yung pagtatambal sa pagsamba sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang isang tao kapag namatay dito, hindi kailanman siya patatawarin. Habang buhay, hanggang sa kabilang buhay. So, iyadan billah, magpagkukup tayo sa Allah. Alhamdulillah, tayo ginabayan ng Allah, inihaon mula sa kadiliman at ginabayan tungo sa totoong pagkilala sa Kanya at pagsamba sa Kanya ng totoo mga kapatid. Ito ay patunay, sinabi ng Allah sa napakaraming talata ng banal na Quran. Kabilang na rito, sinabi niya, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na hindi papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yaong sino mang gumagawa ng pagtatambal sa Kanya. At marami pang aya mga kapatid, innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sino man ang nagtatambal ng pagsamba sa Allah ay tunay at katiyakan na ipagbabawal ng Allah sa Kanyang paraiso. Bawal, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Di ba? At doon sa impyernong apoy, ay siya ay walang matatagpuan na kung saan makakatulong sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, iwasan natin ang lahat ng klase ng tinatawag na pagtatambal. Higit lalo ang pinaka-major, kumbaga daddy shark. Kasi kung merong daddy shark, may daddy shark, may daddy shirk. Kung may baby shark, may baby shark, may baby shark. Okay? Yan na yun. So mga kapatid, so wallahi, yan ay isang bagay na kung saan ay hindi dapat natin gawin at naway lagi tayong magpakukup sa Allah na ilayo tayo doon. So yun ang una. Pangalawa, na uri ng, kumbaga ng kasalanan, yun yung kabairudh dhunub. Ibig sabihin, yun yung mga
major sins na hindi hahantong doon sa shirk. Okay, magbigay ng halimbawa. Ano yung mga major sin? Pagpatay na sinasadya siyempre. Pagpatay ng lamok, langaw. Okay, pagpatay siyempre ng tao. Landuda, ng sinasadya. Ano pa? Pangangalunya. Ano pa? Okay, riba, paninirang puri. Ano pa? Witchcraft, ibig sabihin ito yung mga black magic. O siher. Ano pa? Pagnanakaw. Okay? Hindi yung pagnanakaw ng puso, ha? Malinaw? Pagnanakaw, ano pa? Pagsuway sa magulang. Diba? Ano pa? No, unafik, walang duda, ay pagiging tinatawag na impokrito. Ano pa? Marami pa mga kapatid. Bagkus, ito ay hindi na sa salam, sabi na, ijtanibu sab'al mubiqat. Ibig sabihin ay iwasan ninyo ang 7 talagang malalaking mga pagkakasala, mga kapatid. Sinabi, ano yun, o propeta ng Allah? Sabi niya, unang-una, syempre, asyirku billah, pagtatambal sa Allah, was-sihr, ito yung tinatawag. Sihr, wala doon na shirk yun. Shirk yun, mga kapatid. Hindi lamang major sin talaga yan. Sino mang nagpapractice ng black magic. Yung kasalanan na hindi humahantong sa shirk. Ito yung pagpatay, ito yung pag-ano sa mga magulang, at kung ano-ano pa. Diba? Then, asihir wa qatlun nafs allati haramallahu illa bilhaq, yung pagpatay ng pagkitil ng buhay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi makatarungan. Yung riba, yung usury, yung patubo. Ayan po mga kapatid sa mga Bombay dyan, no? Shout out, no? Wa aklu malil yatim, ito yung pagkuha at pagnakaw ng kayamanan ng mga ulila, no? Wa tawali yawmul zahaf, ibig sabihin yung pagtalikod sa during the battlefield. Ano yung battlefield na tukoy dito? Ibang nasa isip niyo, pag-aasawa naman. Okay? Battlefield, yung mismong gera, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Tapos ikaw ay tumalikod. No? Umatras ka. Anong umatras? Dahil sa kaduwagan. So, ibig sabihin, kapag nandun ka na, huwag ka na maging duwag. You know? So, bawal lang duwag doon. Otherwise, pwede kang umatras kung reinforcement ang pinag-uusapan. Kapag aral rin sa tinatawag ng Kitabul Jihad. Pero kapag umaatras ka dahil naduduwag ka, ibang usapan yan. So, ang tunay ng mujahidin ay hindi tinatawag na duwag. You know? Then of course, ayun ang duda yung tinatawag, kafdhul muhsanatil al-mu'minatil ghafilat. Ito yung mga pagparatang sa mga malilinis at dalisin ng mga babaeng mananampalataya. Pinaratangan siya na halimbawa na isang immoral, pinaratangan na isang mga ngalunya, di ba? Samantalang siya ay dalisin at malinis na isang mananampalataya. At marami pang iga, kukulwalidain, pagsuway sa mga magulang, at na may mga iba pang mga kasalanan na kung saan kinoconsider na major sin. Of course, pangatlong uri mga kapatid, ito yung karamihan na nagagawa natin usually, mga kapatid. Subhanallah, ito yung tinatawag na sagairud dhunub. Ito yung mga minor sin. Minor sin. Ano yung mga minor sin? Pandaraya, ayan. Okay, minor sin. Ano pa? Panlilinlang. Pagsisinungaling. Of course, ang pagsisinungaling, depende sa pagsisinungaling kasi maraming kategori ang pagsisinungaling. Halimbawa, pagsinungaling mo saan ka kapatid? Saan ako? Gano'n. Saan ba ako kanina? Di ba? Di ba? Saan ka na kapatid? Nasa uwi na ako. Yung pala, kapagigising lang. Okay, natutulog lang. Wala nang pagsisinungaling yun. Shortcomings yun. Ito yung mga, kumbaga, minsan na natin maiwasan. Di ba? Una sabihin natin, paano yun? Pero pagsisinungaling pa rin yun. You know? So there's no excuse in Islam. Pagdating sa pagsisinungaling, meron lamang nga pagsisinungaling na pwede siyang acceptable sa Islam. Ano yun? Kung may white lies, kung may brown lies, ano mga white lies sa ano dyan? Black lies? Saan yung nakuha yung term na yan? Malinaw? So, yun yung halimbawa, pwede lang. Pwede magsinungaling, mga kapatid. Ito yung halimbawa sa mga may asawa. Pwede yun. Nakalagay sa salam. Ibig sabihin, pag sinabi ng asawa, masarap bahan? Ay, sobrang pait na. Sarap. Sarap kayo. Diba? Ano gusto mo? Gera? Kasi pag sinabi mo hindi masarap, hindi ka na paglutuan yan. Ibig sabihin, iniingatan ng Islam yung emotion ng babae. Okay? O sexy ba ako? Sobrang sexy. Okay. Okay, siksik, no? Di ba mga kapatid? Diba? So maganda ba ako? Mas maganda pa kaysa bituin at kaysa sa buwan. Di ba? Di ba? Mga kapatid.
Then of course, yung pagkisinungaling, syempre, yung pagtatakman mo yung kapatid sa pananampalataya. Halimbawa, isang kapatid mo ay hinahabol ng mga di kaano-ano, yun ng mga bagay na which is criminal, o ano mga katulad nito. Hinabol ng utang. Depende sa humabol, no? Okay. So yun mga kapatid, of course, at saka yung islah by na tarafain. Ibig sabihin yung i-reconcile mo yung dalawang grupo. Sabi ng ito, hindi naman yan ang sinabi niya, ganito. Para sa ganun magkaayos sila. Okay? Ibig sabihin, para magkasundo sila. So, yung mga ganung klase na exemption, mga kapatid, hindi matutunan na pagsunod kasi may kabutihan. Okay? Bilang pangkalahatan. Malinaw? At of course, another mga shortcomings ng tao na gagawa, yung yung pagtingin-tingin kung saan-saan mga kapatid. Patingin-tingin. Di naman makabili at hindi naman maangkin. No? Diba? Mga zino-zoom-zoom pa yan. Tapos screenshot. Pagkatapos ang screenshot, zoom pa talaga. 2,000 times. No? Talagang grabe. Subhanallah, di ba? Patingin pa, mga nakaspageti pataas, pagitna ng pababa. Yun yung mga tinitingnan nila. Mahilig dyan yung mga kapatid natin, no? Naway sila itakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid. So, yun yung mga sabihin natin. No? Marami pang mga, which is may consider na ito ay minor sin. Minor sin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano pa? Now, anyway, kabilang sa major sin, sa nasabi ng ilan sa mga scholar, yaong pag-ihi na hindi pag-iingat ng pag-ihi. May ito, especially sa mga balik Islam. Okay? Pag umihi kayo mga kapatid Muslim ka na, lahat ng ginagawa natin, mayroon protocol. Diba? Kasi ang Islam, sinasaklaw ang lahat ng gawain natin. Lahat. Pagsubo ng pagkain, pag-ihi, pagdumi, pagtulog, maging sa pagkasuotan, lahat detalyado po nilinaw ng Islam kung ano ang dapat at kung ano ang hindi dapat. Tamad ka lang talaga mag-aral. Puro ka kasi basketball. Okay? Ano mahirap sa'yo eh. Malinaw? Masakit ba? Malinaw. Walang personalan mga kapatid. So yun ibig sabihin, pag-aralan mo, kasi lahat ng galaw natin, mayroon yan sunnah. Mayroon may dalil kung bakit ganito, bakit hindi ganito. So, higit lalo yung lagi natin ginagawa, yung pag-ihi na lamang natin. May mga umihi, mga kapatid natin, tagpi doon, tagpi dito, bagbag dito, bagpag doon. Subhanallah. Ang masaklap pa diyan, hindi naguhugas. Wallah, kabilang yan sa kabilang yan sa tinatawag na parusa sa loob ng libingan. Yung mga umihi na hindi narunong mag-ingat, pabalagbag ang pag-ihi, kung saan bumabanda yung ihi niya hanggang sa balabal niya. Di ba? Hanggang sa tinatawag na pagmumukha niya. Yung tinatawag na ihi. Subhanallah mga kapatid. Di ba? Grabe naman yan. Di ba? Subhanallah. So, di ba? Kidding aside mga kapatid, no? Pero subhanallah, pag-ingatan natin yun. Kasi yan ikabilang sa factor na paparusahan ka ng Allah sa loob ng libingan. Diba? At yan nakalagay sa malinaw sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At at same time, kinakailangan ng maghugas, obligado po yung paghugas. Kaya sa atin, meron tayong ganap na pamaraan, yun yung pag-upo. Pag-upo ka, umihi ka, be sure na ikaw ay uupo. Kasi yung pinakamaingat, para sa ganun ay hindi lumaganap, no? Yung tinatawag na ihi mo. Kasi sa atin, anytime, at least, dadatnan tayo ng pagdarasal, malinis yung ating balabal, yung ating kasuotan. Kasi bawal tayong sumamba sa Allah, magsala, na may mga bakas ng ihi sa ating tinatawag na kasuotan. So yun ang pagkaingatan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kabila rin sa mga minor sin, ay walang iba kundi yung, ano pa ba? Yung pagkasabi ng asli. Ada asli. Wallah asli. Okay? Sabi ng mga nagbi-business dyan. Sabing original. Di ba? Yung pala ay second-handed. Asli. Made in China. O anumang katulad nito. So yun yung kasi bilang tao, hindi talaga natin mapiperfect yung ating gawain. Talagang anytime pwede tayong magkamali. Aminin natin yan mga kapatid. Minsan, di ba, yung mga gesture natin sa kapatid natin, minsan naging yung halimbawa, pinipintasan natin ang ating kapatid sa pamagitan ng gestures, sa pamagitan ng tinatawag na kindat, lahat yun ay ipinagbabawal sa Islam. Subalit, may uhulong sa tinatawag na minor sin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Now, another category speaking, pagdating sa tinatawag na pagiging sikreto at lantaran, dalawang klase ang gawain na may kaugnayan sa lantaran at saka
pasikreto na gawain. At yun ay walang iba kundi una, yung lantaran tayo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yung lantaran gawain. Usually, yung pag sinabing lantaran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinutukoy dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, yun yung openly na alam mo yun, gumagawa ka ng kasalanan, tapos kabilang sa pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo, pinagtakpan na yung kasalanan. Pero ikaw, pilit mo itong binubunyag. Alam mo ba kapag sino mang gumawa nito, mga kapatid, ang gagawin nito ay walang duda, hindi siya papatawarin ng Allah. Pakinggan mo ang hadith ni Propeta Muhammad sallam, sinabi niya, kullu ummati mu'afan, illal mujahirin. Lahat ng kanyang umma, lahat ng followers ng Propeta Muhammad sallam, niniwala sa kanya, mu'afan, pinapatawad ng Allah. Maliban sa mga taong mujahir. Ang ibig sabihin ng mujahir, ito yan. Wa innal mujana o mujahara ay ya'malu rajulu bil-layli amalan. Yung tao nagagawa ng sabihin nating gawain ng di maganda dahil pinagbabawal sa batas ng Islam sa gabi. Gumagawa siya ng gabi ng gano'n, no? Okay, ano parang siyang aswang ba? No, nagrurubin sa gabi kung ano yung ginagawa. You know? So mayusbihu wa qad satara Allah. At pagkatapos ng kinabukasan, pinagtakpan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang kasalanan dahil sa habag at awa sa kanya ng Allah. Subalit anong ginawa niya? Fayaqulu ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Subalit siya naman, binubunyag niya ang kanyang kasalanan. Oh, alam mo ba, pare, Brad, ito yung ginawa ko kagabi, Brad. Okay? Anong ginawa mo pala? Ha? Ikaw naman chismoso, no? Anong ginawa mo pala kagabi? Oh, ito yung ginagawa ko kagabi, Brad. Okay? Nangangamoy ako. Kikiamoy ako. Ano pa yung mga kasalanan? Halimbawa, may pinuntahan kaming chicks kagabi, chika bibs. O, di ba? Okay, sabihin natin, pumunta kami doon, tapos kinuha namin yung cellphone nung nandun, yung Bengali. O kaya nung sabihin natin nung Indiano. Di ba? So, walang duda. Ibig sabihin, kasalanan, kayo nang bahala mag-imagine. Ginawa nyo sa gabi, tapos pagdating ng umaga, binulgar mo. Na samantalang, ay maaari ka pang pagtakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, gumagawa ka sa araw, pagdating ng gabi, binunyag mo. Na samantalang, maaari kang pagtakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na yan. Diba? Kasi paano kang pagtakpan? Halimbawa, gabi, nagpuyat ka, akala mo ikaw lang mag-isa, alam mo yun, tapos panay panood ka ng mga masyaallah ni Ivana Alawi, tapos yung mga tinatawag na ganyan, yung kanya mga vlogs. Ay, narinig ko lang, sino ba yun? Okay. Di ba? Pagkatapos, nakatulog ka na ngayon. Tapos, gagising ka ng fajar. Maaring yung fajar na yun, mapawi yung kasalanan na yun. Subalit, ang ginawa mo ngayon, pumasok ka nito, Brad, ang ganda pala ni Ivana Alawi. Okay, bugdo kayo ba, bugdo. Tapos, bakit? Kasi pinanood ko yung mga vlogs niya. Grabe, Brad. No? Ganun pala yun. Subhanallah. Samantalang, nagsala ka ng fajar, at yung fajar na yun, maaaring makapagpapawi ng iyong kasalanan kasi innal hasanat yudhibna sayyi'at, sabi ng Allah. Tunay na ang kabutihan ay nagpapapawi ng mga kasalanan. Subalit ikaw naman proud na proud sa ginawa mong kasalanan. Iyadan bila. Yun yung mujahara. Yun yung mga tao na kung saan ay binubunyag nila yung kanila. Yung may pagmamalabis at mayroon pang kahambugan. Kumbaga, at mayroon pang tinatawag na kumbaga, alam mo yung bragging doon sa ginawa nila. Yun ang mujahara, mga kapatid. Kaya naman, iwasan natin upang sa ganun di tayo makabilang doon sa sinabi ni Propeta na sallam, وَقَدْ بَاتَ يَسْرُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهُ عَنْهُ. So yun yun. Pangalawa, yung alaniya. Ibig sabihin yung alaniya, yun yung lantaran na ginagawang pagsuway o kasalanan ng isang tao. Alam natin yung lantaran, birong lantarang harap-harapan talaga yung pangdaraya, lantarang harapan talaga yung pagsisinungaling, o ano mang katulad nito. So either, mga kapatid, ay iwasan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, at bilang panghuli na sinabi niya, kung sa Islam, malinaw sinabi ng innal hasanat yudhibna sayyi'at, tunay na ang kabutihang gawain ay nagpapapawi, nagbubura ng kasalanan. Ang tanong, meron bang mga kasalanan na nagbubura ng kabutihan? Meron? Ha? Meron ba? Meron ba? Meron bang kasalanan? Kasi walang duda, malinaw sinabi ng Allah. Sa banal na Quran, ng kabutihan na gawain, pagsamba sa Allah, binubura nito ang iyong ginawang kasalanan. So balik na rin natin, meron bang mga kasalanan
na maaring masira ang iyong mabuting gawain. Ano? Sige nga. Ayun, tapos iba yung ano, ituturo. No? Okay. Ano nga? Massage. Anong massage? Inggit. Paano yun? Di ba, yung kabutihan natin, kinakain. Kinakain? Sinong kumain? Okay. Ang hadith ni Prophet sallam, totoo, may point ka. O sinabi sa hadith ni Thawban radhiyallahu anhu, sinabi ni Prophet sallam, okay, la'alaman na aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthal al-jibali tihama bayada, na kung saan batid ko na merong sa aking umma, o mula mga grupo ng mga tao mula sa aking umma, mula sa aking followers, darating sa araw ng paghuhukom na dala-dala nila ang napakaraming kabutihang gawain nila. Pagdarasal, pagsasadaka, pagpapakain, pagpapainom sa gatsa, sa 500,000, di ba? O sabihin natin tinatawag, no, pagpapakain doon sa saan pa ba yun, no? O doon sa Korean restaurant, di ba? Pagbibigay ng sadaka, di ba? Kawang gawa ng zaka. Andun naman kapatid, pagbibigay ng ni tinapa ni bayaw, ano man, no? Di ba? Sa araw ng paghukom, dala-dala niya kapatid, no? Sa amin ba, luk-dulok doon ngayon. Ibig sabihin talagang pasa na yung mga kabutihan. Mashallah, tabarakallah. Di ba? Hirap na hirap pa siyang dalhin ang kanyang mga kabutihan, mga kapatid. Nakatulad ng bundok ng Tihama. Ganun kalaki. Bundok ng Tihama, pinakamalaking bundok yan. Malapit dyan sa may boundary ng kung diyan ka na pala ng Tabuk. Malinaw? At pagkatapos sa Madina region. At pagkatapos, fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Pagkatapos no, na dala-dala niya, gagawin yung lahat ng Allah na parang alikabok na mawawala sa kanya. Pero mo, pasarapasan mo, pagdating araw ng paghukom pala, mawawalan parang alikabok. Diba, para kang nag-invest ng wala. Para kang halimbawa, naglagay ka doon sa isang sako ng isang buhangin, sa ilalim nito ay meron palang buslot. O may butas, buslot, Bisaya man na. Okay? Kala Thawban, kaya sinabi ni Thawban, Ya Rasulullah, o propeta ng Allah, sifhum lana, jallihim lana. Sabi niyo, propeta ng Allah, i-describe mo sa amin kung sino sila. No, isabihin mo sa amin kung sino sila. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Upang sa ganun, maiwasan namin na mapabilang sa kanila na hindi namin batid. Ganun yung mga sama, iniingatan nila. Siyempre, pupunta ka ng araw ng paghukom, sabihin darating sa araw ng paghukom na mayroon kang ganung pasang kabutihan. Pagkatapos pala, iharap ka ng Allah, mawawala lahat. Yung investment mo sa kabilang buhay, subhanallah mga kapatid. No? Kaya sabi ni Prophet sallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ito na sila. Okay? Tunay na sila ay mga kapatid ninyo sa pananampalataya. At mula sa inyong mga kanununuan. Malinaw? Wa yakhuduna min al-laili kama ta'khudun. Nagdarasal sila sa gabi, kakatulad ng pagdarasal ninyo. Ibig sabihin, nagkikiyamul layl sila, nagsasala ng tahajjud, nagsasala ng fajr, nagsasala ng tinatawag na, sabi natin ng isya, ng maghrib. No? At pagkatapos, walakinnahum aqwamun idha khalaw bimaharimillah intahakuha. Subalit, mayroong silang special na katangian. Anong katangian nila? Sila kapag sila, mag-isa lamang sila, tulang nakakaalam, gumagawa sila ng karumal-dumal na paglabag sa utos ng Allah. Ito yung mga pasikritong mga tao. Pasikritong gumawa ng krimen. Mga kapatid, na pag silang mag-isa, hala, todo. Kasi ay, sutal, walang mga nakakita eh. So, walang nakakita sa paningin ng mga tao, subalit, hindi ka ligtas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At igid lang sa paningin ng mga malaika, na kung saan ay tagalista na yung kabutihan, masama man o tinatawag na sabihin natin mabuti. So, walang duda. So, wag mong isipin yun na walang kamera. Kaya naman, matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yung pagkatakot sa Allah ang tunay na pinakamagandang dala at baon natin sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, fatazawwadu wa fa inna khairaz zadi at-taqwa. Magbaon kayo sapagkat ang pinakamainaw na baon sa araw ng paghuhukom o ilang iba kundi ang pagkatakot sa Allah. Pag sa pagkatakot, lantaran man o ito, sabihin natin, pakubli, ay nandyan lang yung awareness mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanunood sa iyo. Nakatingin sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At more specifically sa mga gawain na nagpapapawi ng kabutihan, yung mga kapatid, yung haya ng Allah sa banal ng Quran, sa Suratul Hujurat, verse 2.
Ang sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. O kayo mga mananampalataya, huwag ninyong pangibabawan, huwag ninyong taasan ang boses ninyo kaysa sa boses ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, applicable ba yung aya na ito sa atin? Since wala sa atin ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Ha? Yes, applicable. So, paano? Samantalang wala sa atin ang harapan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yes, mashallah. Al-ulama warathatul anbiya. Tunay na mga may kaalaman, siya yung tinatawag na tagapagmana ng mga propeta. Ibig sabihin dito, wag mong pangibabawan ang salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ito ang sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi, ito yung sinabi ko. Okay? Ito yung sinabi ni ganito ni Imam ganito di Pulano. Wallahi subhanallah, ang imam mo at ang ikaw, ang iniidolo mong imam at saka ikaw, pare obligado kayong sumunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Kaya wag mong ipagmalaki sa harapan ng salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung kasalita mo sa salita ng sino mang sinusunod mo, sino mang fina-follow mo. Di ba? Ako sino mang tinatawag na iniidolo mo. Malinaw? Kasi ikaw at siya, obligadong sumunod sa salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Allah, kapag ginawa niya nakapal sa pananampalatayang Islam, ano bang sabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu la. Okay? Bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dahil kapag ginawa niyan, marahil ang inyong mga gawain ay mapapawi at mabubura at magiging walang kwenta na hindi na namamalayan. You know? So, kaya naman, mag-ingat tayo sa mga iniidolo natin. Sa atin, sa Islam, pwede kang mag-idolo sa katotohanan. Sa katotohanan. You know? Yan pwede natin idulan, yung katotohanan. Hindi yung tao na magiging magiging panatik ka sa isang tao. Maging panatik tayo sa katotohanan. Hindi yung tao. Hindi yung tinatawag na tao. Kasi yung tao nagkakamali yan. Yung tao sumusuway yan, kagaya mo. Yung tao ay pasaway yan. Diba? Pag panatik ko sa kanya, pag very panatik ka sa isang tao, kahit mali niya, okay sa'yo, walang problema. Hindi pwede sa Islam yan. Sa Islam, maging panatiko ka sa katotohanan. Totoo. Okay? At yun ay walang iba kundi ang Quran at saka ang propeta, mga salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, wala na tayong oras. Anong tanong? May mga problema kayo? Ha? Ha? Pira? Problema mo yan, problema ko rin yan. Oh. Okay. Si Eni, kung walang sahol, wala kayong sinasahuran. Mayroon naman tayong pulo. Meron naman, doon ka sa office pag-usapan. Okay, any question mga kapatid? Wala nang tanong? Bilang paglilinaw? Alhamdulillah. So, maraming salamat po sa inyong suporta at yung presensya. At nawa, inshallah, yung mga nagnininin yung mukha ay hindi magiging pasyaw yan sa pagdating ng panahon. Ay na. Magiging pusyaw yan. Hindi magiging pusyaw. And hopefully, inshallah, I continue the learning. Dahil sikapin natin especially sa mga balik Islam na every single day meron kayong natutunan. Hindi lang yung natutunan natin puro basketball. You know? At hindi natin puro natutunan natin puro Bible study. Kundi dapat yung ating mga natutunan ay walang iba according sa Quran at sa kasunnan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At huwag kayong magsawa sa kaalaman, mga kapatid. Kasi pag once na pinagsawaan niyo ang kaalaman, kung ayon sa kaalaman, ayon din ang kaalaman sa iyo. Ano yan? Kaya ilmu bakhil. Sabihin yung kaalaman sa isa may napaka-bakhil, napaka-kuripot. Sabihin na may kuripot yun, yung kuripot ba? Idza ijtahadta yutika illa qalil wala la yutika abada. Wa idza lam tajtahid la yutika abada. Wa idza ijtahadta yutika illa qalila. La yutika illa qalila. Kapag nagpunyagi ka sa kaalaman, hindi ka bibigyan maliban lamang sa katiting. Katiting lang. Kahit pa nagpunyagi ka, nagsumikap ka, katiting lang ang ibibigay sa iyong kaalaman. Pero once kapag hindi ka nagsumikap, kailanman hindi ka nabibigyan. Ha? Kaya sabi nga nila, kung ayaw mo, di wag. Diba? Kung ayaw mo ng kaalaman, bakit? Ang kaalaman ba gusto ka? Siniswerte ka naman. So, malinaw? So, wag lang tayong, kumbaga, dumating sa ating isipan at puso na tayo ay, tamarin. Hanggat buhay pa tayo, mga kapatid, kailangan pahakin natin ang landas na ito. Kasi yun nagpapaligtas sa atin, inshallah, sa dadaanan natin, at yun tayo paano tayo kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At paano tayo maging matuwid, at maging matibay, at maging matatag sa pananampalataya sa pamagitan ng kaalaman. So, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa alhamdulillah subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.